Yan po, the title of the message of the Lord is Search Out a Matter. If na being searched, hindi lang ito pag-aanap, kundi ito ay pagsasaliksik. Ano yung matter? Ito sa Bible, sa ating babasahin, siya po ay bagay. Pag kasi ginawa natin sa secular, ito po ay part of science, di ba? Pag-aaral ng mga bagay na makikita sa ating tinatawag na labas ng ating mundo, sa tinatawag na yan po, outer space, o ano pa man. So, ito po naman ating pag-aaral about spiritual. So, tingnan po natin ang ating pong pag-aaral. So, dito po sa unang verse pa lang po, makikita po natin, ang mga ito ay mga kawikaan ni Solomon na inanali ng mga tao ni Hezekiah na hari ng Juda. So, yung tinatawag na wisdom ni King Solomon na isinulat ng mga hari sa Juda. No, hari ito, no? Kaya maganda po ating pag-aralan, magmula doon sa isang matalinong hari, marami pang hari na nagsalin-salin upang ipahayag ang mga karunungang meron si Solomon na galing sa Diyos. So, kaluwalhatian nga ng Diyos na maglihim ng isang bagay, ngunit ang kaluwalhatian ng mga hari ay mag-usisa ng isang bagay. Remember, pag binasa niyo po ito, i-indicate niyo lang na parang sinasabi niyo na ito ay para lamang sa mga hari. Di ba? Kasi hari niya sinabi dyan eh. But you know, every one of us is a princess, is a king of herself. Di ba? Ng kanyang sarili. Kaya po dito, yung mga bagay na lihim ng Diyos, binibigay niya para sa atin upang ating pag-aralan. Siya sa atin, saliksikin. Nakuha po ba? Yun po ang isang mahalagang bagay kung why nagpapatuloy tayo sa panambahan. Kasi alam natin yung wisdom ng ating Panginoong Kristo na binigay sa atin ay hindi natatapos dahil baha. Diba? Dahil umulan. Diba? Dahil maraming sakuna. Kundi dahil ang mga kawikaan, ang mga karunungan ng ating Diyos ay gumagawa alinsunod. Di ba sabi ng Bible, ang lahat ng bagay ay nagkakalakit na gumagawa alinsunod saan? Sa kanino? Nasa sa Diyos. Di ba? Naunawaan niyo po ba? So yung pag-aaral po natin ay isang pag-aaral ng inductive na mensahe. Verse 3 sabi dito, gaya ng langit sa kataasan at ng lupa na kalaliman, gayon ang puso ng mga hari ay di masayod. Kasi bawat isa sa atin bilang mga tao ay nilikha ng Diyos na tinatawag na pambihira. Nilikha tayo na intelihenteng pagkalika. Ayo ay nilikha ng Diyos na masasabing marami tayong matututunan kung tayo po ay papasakop sa kalooban ng Panginoon. Hindi ba? Ano pa po sinasabi diyan? Alisin ang dumi sa pila, lumalabas na isang kasangkapan na saganang mabububo. Bakit? Tandaan niyo po, yung paglilinan ng Diyos sa ating buhay bilang mga mananampalataya, di ba? Kung tayo ay nasa lumang kalagayan, okay lang eh. Kung ano yung ating nakagisan, ano yung ating kalagayan, okay lang. But kung tayo tinawag ng Diyos sa pagbabago, alinsunod sa pagbabago, kailangan natin alisin yung hindi dapat na ating maging asal, pag-uugali, o tinatawag na magawi bilang mga sumusunod sa Panginoon. Tama? Kasi ito, paglilinis po ito eh. No? Pag tayo ay naibubo ng Diyos ng ganan sa Kanya, magiging makinang tayo, hindi lang po pila. Mamahaling mga bato. Kaya nga po, pagka tayo ay nag-aral ng salita ng Diyos, pag tayo po ay hindi pa dating nakakaalam ng mga salita ng Diyos, pag tayo ay nag-aral, nagbasa, kinausap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo po ay binibigyan ng kaalaman ng ating mga gagawin sa ating buhay bilang mga Kristiyano.
So kaya po hindi po ang buhay ay para maging kontento dahil ikaw ay ligtas na, dahil ikaw ay naniniwala sa Diyos, dahil ikaw ay may reliyon, kundi sa pagpapatuloy ng pagsaliksik upang malinang ang buhay pagsunod sa Panginoon. Tama? And verse 5, alisin ang masama sa harap ng hari at ang kanyang luklukan ay matatatag sa katuwiran. Remember, kayo pong mga tao, isa po ito sa ating dapat na kalagayan na kung tayo po ay tinawag ng Diyos sa kanyang presensya, gusto ng Diyos na alisin natin ang lahat ng mga bagay na hindi makapagbibigay sa kanya ng kaluguran o kaluwalhatian man. Gusto ng Diyos na alisin natin ang lahat ng bagay na masasama. Hindi ibig sabihin yung anong klaseng masama. Diba? Pag-alisin ang kanyang pag-iwas, paglaban, pagkontra, ano pa? Maraming sinasabi ang salita ng Diyos tungkol para maiwasan o maalis sa ating buhay yung tinatawag na masama sa harap ng hari. At tinignan po natin ang ating sarili, meron lang po tayong isang hari. Walang iba kundi ang ating Panginoon, King of King, di ba? Lord of Lord, di ba? Siya lang po. So sabi dito, kung siya yung ating sinusundan, kung siya yung ating binibigyan ng emphasize sa ating buhay, hindi po tayo magkakamili ng sa kanyang pagsunod natin sa kanya. Kanyang luklukan ay matatatag sa katuwiran. At tayo man bilang mas sumusunod sa kanya, ay magiging matatag, tiwasay, nananampalataya sa kanya. Di ba? Okay ba? So tayo po, nakikita po natin yung ating kalagayan, pero ngayon lang po yan. Kasi ang plano ng Diyos yan, iayos niya ang lahat. Pero kailangan makita yung marunong tayo ng pagtitiis. Di ba? Marunong tayo magpatuloy even ganito yung sitwasyon. Paano kung hindi na po tayo magpatuloy? Di ba? Paano kung hindi na tayo gumawa? Ano nang mangyayari? So walang bad news yung ating pagtanggap sa Panginoon kung hindi po tayo magpapatuloy, tama? Dapat magpatuloy tayo. Search out the matter. Means merong mga bagay na kailangan i-work out natin sa ating buhay. Diba? Para lumabas siya. Bilang tayo mga tao, marami pa po natin dapat na malaman para tayo ay lumakas, lumibay, upang anuman mga hidwa o mga bagay na pamamaraan ng Diablo upang tayo idapa o pasukuin, ay hindi siya magtatagumpay. Di ba? Kaya mahalaga po yung pag-aaral ng mga salita ng Panginoon at pagpapahayag ng mga salita ng Panginoon. Sabi nga, kung meron kang nalaman, meron kang masasabi. Di ba? Kung may pinahayag, meron ka na pakinggan dahil may nagpahayag. Tama? Sabi ng Romans yan. Huwag kang magpauna sa harapan ng hari. Huwag kang tumayo sa dako ng madakilang tao. So anong sinasabi niyan? Ano yung matanda yung tayo lumebel sa ating kalagayan? Matandaan niyo po ang Panginoon. Diba? Sinasabi niya doon sa isang sitwasyon doon sa panahon ng parabola ng Panginoon. Sabi niya, pag ikaw ay pumasok sa isang bahay ng isang taong marangal, huwag ka agad uupo. Diba? Sa unahan. Ibig sabihin, marunong tayo magtiis, marunong tayo maglagay ng tinatawag na pagkukonsidera bilang sa ating kalagayan. No? Mas mabuti yung sila yung naglagay kaysa tayo yung nilagay natin yung ating sarili. Yun ang mahirap doon. No? Yan po yung sinasabi diyan na marami kasi mga tao na ipinapalagay nila dahil sila'y nakarinig na ng mga salita ng Diyos ay okay na.